Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Talaga naman na hindi nga nakatiis ang mga men in uniform, mga general at mga ibang AFP na talagang handang-handa na nga ang kanilang sandamakmak na pandigmaan para kalabanin ang kampo ni Kuting ng Norte na ito. Dito nga natin mapapansin na talagang hindi na rin masikmura ng men in uniform ang mga kababalaghan na ginagawa ni Kuting ng Norte at talagang sobra na. Ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan para mangulimbat ng kaban ng bayan. Maraming netizen ang tila nagbigay ng mga komento at sinabi nila na sosuportahan nga nila ang adhikain ng mga general at mga men in uniform na ito. Alam nila na talaga ang mga men in uniform ay talagang ibinigay nila ang kanilang buhay para sa bansang Pilipinas para ipagtanggol ang bansa natin at hindi lamang sila inuutusan para mangulimbat ng kaban ng bayan. Banat nga ng mga general na ito ay hindi kami papayag sa kagustuhan ni Kuting ng Norte na kami pa ang unang-una at sisira sa aming mga prinsipyo dahil lamang sa kanyang kagustuhan na mangulimbat ng kaban ng bayan at pahirapan ang taong bayan. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Pero mainit ang ulo ko noon kagabi. No? Anyway, galing naman sa puso lahat yun. Tsaka yung may platform nga pala ni Pastor, maganda yung niya, sinasabi niya. Pagka nakakuha ko ng kopya, depende kung one of these days, kung pwedeng bisitahin, magbisita para magkausap-usap at tsaka wala namang masama Yung nga sa Bilibid nga mga criminal yung nandoon, convicted, lahat naman sila inosente doon sa Bilibid. Convicted, na-try na ng korte, convicted, nag-appeal na, iba in the process ng appeal, pero sinabi na Supreme Court, wala talaga. So, meron diyang life sentence, iba prison, correctional, iba mayor, iba perpetual, perpetua, reclusion perpetua. O iba hardened, mga drug criminals, drug syndicate, drug ring, drug lord, mga ganun, lahat ng drug. Tapos yung iba, murder, rape, mga ganun ba. Nabibisita sila. Okay. So siguro naman si Pastor Kibuloy, basta mag-register ka doon sa PNP and then surrender mo yung cellphone mo, expect that, kasi ganun yung security, nothing against the PNP, trabaho lang yun, custodial so habang nandun siya, mga lawyer lang ang pwede pumasok, pero siguro baka pwede makabisita. Because he still has rights as a citizen. Hindi pa nga siya nalilitis Okay? Kumakandidato yung tao. Gusto ko malaman yung kanyang plataforma ng harap-harapan para question and answer. Di ko naman pwedeng ma-interview at baka hindi papayag na magpasok ng cellphone. Unless nakausapin yung mga doon, pero baka mawalan ng trabaho yung gwardiya, yung warden. Kawawa naman, di ba? So, kung may bibisita, sunod lang kayo sa instructions ng custodial center. Trabaho lang yun, walang personalan. Okay? So, may iba yung kwento. Pagka kunyari, nanalo si Pastor Kibuloy, pagka nanalo, sorry, senator. Di ba? Marami na senator na in detention, nanalo. Trillanes was one. Binisita ko si Trillanes. May mga picture ako nun. Binisita ko si Trillanes sa custodial center sa PNP. Even at the risk na at that time, mainit na mainit, kasi coup-platter So lahat ng bibisita, nire-record nila ko sino. Siga ako
O de, tumingin pa ako dun sa CCTV. Hello, magano pa ako. Pag-asar. Oh, kasi yun yung problema pagka kayo mga Pilipino, hindi nyo alam yung mga ang inyong mga karapatan. Eh matakot kayo and then ibubuli kayo. Ano ngayon, masama bang bumisita? Hindi pa ano si Trillanes at that time. Nililitis pa lang, hindi pa guilty, no? Hindi pa acquitted, hindi pa guilty kaya nakakulong siya doon. Pero tumakbo na Senado, nakakulong. O de pinisita ko, yun nakasabay ko yung si Manong, yung Manong Ben, di ba? Yung nakasabay ko, yung nakita ko sa check-up ng puso, sa doktor, yun. Manong Ben. At that time, nagkita kami doon kay Trillanes. Tapos yun, kwento-kwento. Naya nga ako kasi kami na yung nagkwentuhan. Sila ni Sunny Trillanes kakwentuhan doon. Tapos sinabi ko lang na na I'm coming there not as an upper class, not as a mayor, but as not even as a soldier, but as a brother o constituent, no? Ang bala ko noon, ibibigay ko yung yung USB ng dissertation ko sa kanya. No, nandun kompleto 'yun. Kompleto 'yun. Talagang spreadsheet 'yun. Naka-Excel file, no? Nandun lahat. Magkano yung expenditure mo ng itatanim na puno? Madam President, VP Sara, may nabanggit ka sa dun sa sa yung press conference. Gusto niyo bang pag-usapan yung aming tree planting program? Ayaw niyo naman pag-usapan. Yun ang hirap eh. Yung tao gustong kung ano yung madinig, pero yung accomplishment, no? Pero at the time, ang ano ko doon, ibibigay ko sa kanya yung USB ng aking supposed to be na dissertation na hindi ko na tinapos yung aking PhD kasi nga binigay ko yung kidney ko sa kapatid ko na hindi ako tumuloy na bumalik sa armed forces as a full colonel kasi nga nag-decide ako way dito bumalik ako full colonel, sigurado ako una ako sa lahat ng mista ko kasi at that time mga mista ko lieutenant colonel, ako full colonel, bigyan ako ng brigada, automatic mag-general ako. Okay? So ang kapalit, wag na lang ang bumalik, inyo na yan. Dito na lang ako sa kapatid ko. Sino ba magbibigay ng kidney? 1 million daw ang isang kidney. 1 million. Ang haba ng pila, 200. Ay, mama, matay. Sabi ko, sige, bigay ko yung kidney ko sa'yo. Ayun, napakasimpleng desisyon. Nung nakita ko, nag-ano ako noon, nagka-consultant ako na walang bayad sa DENR. Punta ako ng bukid doon, pinadala ko ni Victor Corpus, General Victor Corpus. So, maludo ko sa kanyang ganyan, sir, how can I help you? Kasi nandun si Victor Corpus sa DNR, no? Sabi niya, puntahan mo nga yung Bukidnon Forest. Dapat bilyon ang kinikita niyan. Wala namang lugi. So you go there as my representative, as my consultant. Yun. Binigyan ako ng bayad ticket, tapos nung punta ako doon. Doon ako nag-Christmas, hanggang inabot ako 4 na buwan, November, December, January, February. Tapos balik ako. And with that, I was able to formulate yung aking dissertation, no? Candidate for ako sana ng PhD, management, Doctor of Management. Hanep, no? Doktor din sana ako, no? Kaya yung mga gago na nagmamalit dyan sarap batukan. Kapitan lang yan. Mga banat ng banat, ibang kasi, mga ibang Pilipino, not worth dying for, no? Not worth dying for, not worth saving. So, pagdating ko dun sa, nag-decide nga akong sayang yung USB. Sayang, pinag-aralan ko to, pinag-anuhan ko, 4 na buwan ako doon, walang bayad, sarili kong pera na nag-ano ko. Kasi hindi na ako nakasingil
Kasi nag-resign naman si Victor Corpus. Sabi ko, pag iniwanan mo ako, sinubo mo ako roon, tapos iniwanan mo ako. So, sorry may ngayong aso. So, yun yung dating. At, pero nagawa ko naman yung ano ko, yung lahat ng information, lahat ng data, lahat ng picture, kompleto. Hindi pa nga uso masyado mga cellphone noon eh. So, pagdating ko doon, sabi ko, sayang naman to. Punta ako kay Trillanes. So, pagdating ng 2007, kasi ito, nangyari ito 2004 eh. And then yung operation, nangyari mga 2004, 2005, mga ganon. I decided 2004. Parang thereabouts, 2003, 2004. Because parang napasyal lang ako eh. Sa isang officer eh, sa isang upper class eh. Oh sir, kamusta na? Oh, kamusta na sir? Nadaan lang ako dito sa Port Bonifacio eh. Oh, tama-tama. Ikaw ang sagot ng ano. Ikaw ang hulog ng langit. Bakit sir? Bakit sir? Anong problema? Gusto mo bang bumalik sa serbisyo? Oh. Bakit sir? Busin mo yung Abu Sayyaf. Oh, sabi nga gano'n. Busin mo yung Abu Sayyaf. Gano'ng katagal mo kailangan mo? Sasabi ko, sir, kung talagang seryoso, kompleto ng ano, ng gamit, hindi na dapat umabot 'yun ng ano ng isang buwan yata, sabi ko 3 buwan eh. Basta may kompleto ka na intel, kompleto ka na ano, bigay mo sa akin yung full control. Kompleto ako, meron akong helicopter gunship, meron akong tangke, may 105 ako, and then may tropa ako. Gaano kalaking tropa? Ikaw, brigade minus, gusto mo? O regiment? Uy, pang ano yun, sir ah? Pang kernel yun ah. Kaya nga, pasok ka full kernel. Sir, wala akong ano ah, wala akong advance, wala akong CGSC. Kaya naman. Hindi, madali yun. Pagkabalik mo, padala ka namin sa Amerika. Oh, doon ka, mag-advance ka na. Pagkatapos mong mag-advance, nakatago ka. Pagkatapos mag-advance, diretso ka ng Levy North. Si Jessica. Tapos pagbalik mo dito, pre-command course ka. And then, ayun na, ina-assemble namin yung ano mo, yung brigade mo. Putsang. Hanip ano. Once in a lifetime na mga offer yung mga ganyan eh. No? Pero maraming salamat sa upper class na nagtitiwala. No? Kasama namin nila General Cañeso na nagtitiwala na alam yun anong pinagagawa ko namin dun sa ano eh, dun sa yung ginanong-ganon namin ni liquid ginano mga mga kalaban ba. Kasi merong magic eye, yung merong nag-identify. Yan sir, yan sir. Yan sir, yan sir, yan sir. Oh. May 10 ako na ex-convict. O di putya mga tsaka isang sarhento. O di 11. Tsaka ako. Dirty dozen nga eh, yung tawag noon. Terminator call sign ko eh. Hannibal, Terminator. Oh, so, mabait ako. Mabait ako, hindi ako makapatay ng ipis. So, yun yung ano. So, winiway ko, pero yun nga, kapatid ko, inuna ko. Pero kung nag-isip ako ng sarili, ay, putya, chief of staff ako. Walang ano yun, walang beyond contestation yun. Kasi senior ako eh. Kasi, aakyat ako ng ilang palapag. Matatalo ko class 82, kakabit ako class 81 eh. Kundi kaya doon ako sa itaas ng class 82. So pagdating ng promotion, una ako mag-general sa klase. Ang klase namin, ang unang nag-general si Romy Tanalgo, kababata ni Commander Bukay. Talagang parang yung bituka namin ni Bukay criss-crossing yung mga common people around us. Tanalgo na siyang dapat yung kalabang ko or yung hindi naman kalaban eh. Malay ba niya na nire-recommend sa akin tactical officer, senior tactical officer sa PMA. Tinanggihan ko 'yon. Kasi nung nalaman ko, nung sabi sa akin ni G1 Villanueva, si Sir Jumidjo, no? Magandang umaga, Sir. I hope you're okay. Yung nag-chief of staff, no? Kita mo, chief of staff. Nagiinuman kami ng beer noon. Tapos noon, sumasaludo ko, bla bla bla.
Tiniente pa kami nito si Lieutenant General pangalan to sa Bravo Company. Sorry, Bok. Barrientos. Si Jerbar, no? Jerry Barrientos, Jerbar. Tiniente kami, tinalo ko ni Jerbar sa PT eh. Number 2 siya, number 3 ako, number 1 si Deliosa, nag-chief of staff. Kaklase namin sa Ranger. Class 49. Isipin mo yan. Kaming mga magmimista, ako lang yung inakbayan ko pa si Captain Deliosa at that time, class 79. Sabi ko, Sir, walang ano ha? Wala ka magagawa, sir. Kasi, kahit ayaw mo magpakaya, pumasok ka sa klase namin, class 49 eh. Dapat doon ka pumasok sa earlier classes ng Ranger. Kami, class 49 ng Ranger, tsaka class 52. Ay, hindi ka pwede dito, sir, na magan-magan. Idadunking ka namin, sir. Tapong ka namin dyan sa pispan. Araw-arawin ka namin, sir. Walang iya ka, Iking. Walang iya, Iking. Ang lakas mo mga gago ka, ayop ka, sir. Nagro-romansa lang naman, sir. Ikaw naman. Malaki pagsasamahan natin sa armed forces, eh. Sabi mo gano'n. Ilang ligo lang ang lamang mo, tapos ngayon, magkaklase pa tayo sa Ranger. Therefore, body, sir. Oh. Tapos, mista! Ginaganon ko. Mga class 79, magalit man kayo o matawa, pero yun yung actual. Jesse Deliosa, sir. Snappy yan eh. Delta Campa rin yan. Kaya, you see yung layout ng class 49. Captain Deliosa, naging chief of staff. Yung G1 ng PA, yun yung nag-schooling kami ni Barrientos, permission to make statement, sir. What is your shabby statement? Maganyon. What is your shabby statement? Sir, Jerry Barrientos, sir, may classmate, ang dapat mauna priority sa schooling ng Ranger. Kasi nauna siya sa akin eh. Number 3 ako. Number 1, si Captain Deliosa, nandun siya ngayon sa Amerika. So, dapat, yung number 2, siya yung susunod na aspirant, na candidate para sa US Ranger. Ang nangyari, sir, alternate ko siya. Ang naging alternate siya pala ni Captain Deliosa. Kaya nangyari, number 1, number 2, first slot ng US Ranger. Number 1, priority, Captain Deliosa. Number 2, Jerry Barrientos. And then ako sa second slot, priority, number 3 and number 4, kung sino yung sumunod sa akin. Kaya pumunta kami. Coordinate kami ni Jerbar. Ayokong mauna. Isipin niyo yung idealism at that time. Wala yung mga sapawan. Hindi, Bok, okay lang yan. I recognize na natalo mo ako nun sa sa PT no? Mauna ka na. Sabi yung ganon. Anyway, na rin ako slot. Ang slot 11, no? For the whole year. Hahatiin, parang 6 yung Army, 5 yung PNP, yung mga SAP. Doon yata pumasok si Bato no? Later on. May slot ang mga PNP, yung SAP, no? Special Action Force. So yung 6 sa Army. And bulk noon, kinukuha ng Ranger Regiment. Nakapag na ako airborne na ako, which is a requirement, and then nakapag PT na ako. Pumasa naman ako, number 3 nga ako Sa, ilan ba kami? 20 yata kami nag-PT at that time. So, ayun. Si John Aying, hindi siya nakatapos. Strongman yun, Athletic saver yun ng class 84. Hi, John. Musta na? Kaklase ko rin sa airborne. Sabay-sabay kami nag-airborne Si John Aying, yung nag-number 1 sa airborne namin. Niloloko-loko nga namin, lokohan kami noon ang instructor namin sila Commander Bukay, tsaka si Bob Johnson, no? Kasabay namin noon isang official, captain din, 79 ba yon? Vizcara, ng Special Forces, no? Kamusta, sir? Ngayon, ang diyan, kita niyo yung pagkakalatag, no? Si John Aying, hindi dahil hindi nakapasa doon sa qualification ng US Ranger kasi sa swimming siya nadali. Lumubog siya Yun yung problema, lumubog. Yung ilan lap ba na nakapulpak kasi
Tsaka hindi kasi swimmer si John at the time. Pero blessing in disguise. Kasi kung hindi ka pwede sa US Ranger, nakakuha siya ng slot sa British Commando. Yun ang maganda ron eh. Sa Mistako, ang British Commando, dalawa. If I remember. Si Kidilya, na siyang pinalitan ko sa Cagayan Valley. Kasi nag-usap kami, galing na ako sa Ranger, sabi niya, request niya, Bok, ay, pwede ba palitan mo ako rito? Nasa Cagayan Valley siya. Bakit? Ito yung destiny ha. Destiny ha. Kasi hindi ako makakakuha ng British Commando dahil sa nandito ako operate kami ng operate under Colonel Aguinaldo. Ano gusto mong mangyari, Bok? Magpalit tayo. Kasi ako naman, yung kumpanya ko, nababalikan kong Davao, pinull out na for retraining. Dinala ngayon sa Port Bonifacio for retraining. S4 ako doon. S4 o ICXO. Samantalang si Kidilya, S4. Ang XO doon si Andres, no? Fred Andres. Ang commanding officer, Rolly De Tabali, naging Lieutenant General yon, Area Commander. Tapos doon, si Andy, sa J1 yata napunta, no? Kaya nga, kung titignan mo nung pinalitan ko si Andy, si Kidilya, nakapag-schooling siya, British Commando, dahil sa ako yung nandoon, di kami yung naging operator ni Colonel Aguinaldo, striker, tsaka si isang mista na yung namatay, nung Colonel na, si Caldeo, Bert Caldeo. So nung nandun doon kami nabot. Pinuntahan kami ni Hunasan doon, nagkita-kita, nagkakilala. First time ko nakilala si Hunasan, nadidinig ko lang siya sa mga bali-balita, sa dyaryo, nakikita ko. Nagkakilala, and then, boom, kudeta na. February Revolution na. At the right time, in the right place. And then, bumaba ako, pinutusan ako ng aking CO, panigurado, tiktikan kung ano nangyayari sa Ranger Regiment kasi baka hindi namin alam kung kleng-kleng bang-bang si Colonel Aguinaldo na baka naging NPA na kasi panay NPA yung kasama ni Colonel Aguinaldo, panay surrendery. So bumaba ako, pabor sa akin yung pagbaba kasi sabi ko kay Captain De Tabali at that time, Sir, mas maganda sigurado sir kasi baka hindi ako kumpiyansa na yung baril natin ibibigay natin sa isang transport sa isang transport na vehicle and then bababa siya, hiwalay. Ayoko miwalay sa baril. Sabi ko, kung pwede nga sir, yung sundalo natin, kung bababa, yung first company, kung bababa, kasama yung baril. Hindi yung bababa yung first company, naka-bus, civilian bus, naka-civilian, pupunta sa Aguinaldo, doon makita-kita, and then yung mga baril, mauuna sa Aguinaldo. Sir, mahirap yung ganun, sir. Issue sa atin yung baril O, tama ka, sabi ni Captain De Tabali. Kaya, mauna ka. Nauna ako. Mga 2 days before, pumutok. Yung sa Malacanang, nahuli si, Dick Morales, no? Dick Morales, si, pangalan nun, yung course director sa SRTU, si Major Brillantes at that time, at saka meron pang isa, yung nakaaway ni Mistako, ni Caldeo, si Arumin, no? Nakita namin nasa TV na parang bugbog sarado sila no? Tapos yun nalaman, may kudeta, tapos sila na Hunasan, nandun sa Pasig River na, nagre-river crossing na, nagkaalaman, aborted. Punta sila ngayon sa Camp Aguinaldo. The rest was history. And then, ako, dahil sa nandun ako sa Ranger Regiment, dahil sa pinalitan ko sa first company yung Mistako, na para mag-schooling, nag-sacrifice ako, ina-assign ako saan ba ako ina-assign? Magsaysay. Para maging, doon, course director o instructor sa Ranger. Sabi ko, sir, habang bata ako, pakinabangan niyo ako, patay kong patay dali niyo ako, sir, sa field duty. Volunteer pa ako Tama-tama, si Kidilya.
Kaya switch ako. Kasi galing ako Mindanao, gusto ko makompleto Luzon, Visayas, Mindanao. So nagpa-assign ako sa Luzon. Yun yung ano, yun yung kwento. Sabi ko, i-assign niyo ako dyan sa Magsaysay. Ano gagawin ko dyan? Is a God-forsaken place. Tapos na, magbababae lang ako dyan. Sayang. Ranger ako. Let me apply kung ano yung natutunan ko. Ganon. And then, pasayin ako doon. Doon ako inabot niya ng February Revolution. And then, nung nasa Manila na nga ako, Ranger Regiment, tinutusan ako. Kasi ako lang yung may civilian na sasakyan. Dodge Colt at that time. Sunduin ko si Cañeso, who was then the acting commanding general of the army. Tumayo na siya, dalawa na yon. Si Ramas, and then si Cañeso. So sinundo namin, kasama si Major Hunggo, tsaka si Gatdula. Hunggo is kilala ni Commander Bukayan, SF yon, snappy rin yun. Practical, at tsaka siga. Kasi yung Ranger Regiment, halo-halo yan, SF tsaka SR no? So, bagong unit pa lang November ng 85. No? Tapos nun, dating SWAB, Special Warfare Brigade, and then ginawang regiment nga, and then mga line company. At that time, inabot ng 9 companies, and then 2 batalyon, 1st and 2nd Ranger Battalion. Meron pang pangatlo, Mountain Battalion. No. So kami magmimista, ang dami namin, hiwa-hiwalay kami. Yung number 1, si Pompeo Dario. Number 2, 2nd Company, si Bert Caldeo. 3rd Company, Sani Gadot. Kasama natin ngayon sa Filipino Guerrilla Forces. Si Sani Gadot, number 1 yon sa army namin. Dapat na general yon, kaso inabot ng retirement. Magaling yun si Sani. Matalino yun. Okay. Tapos nun, number 4, si Bautista. 4th Ranger Company. Yun tanda ko number 5th Company, wala. Kasi nandun si Bien Casis, no? Class 82. Bien Casis. And then, 6th Company, ako. 7th Company, Pebyar. 8th Company, dapat ako. Pero dahil sa ewan ko, baron daw ako no? Nung tinanong ni General Browner, class 57, sino dito yung baron? O di, ayaw ko pang magpakilala, tinuro ako ng mamista ako. Iking sir, tinanong, where are you assigned? Kasi ang ginawa ko, nung dumating kami doon, pili kayo. Sa huli na ako. Kahit saan ako ilagay, Bok, wala naman sa unit yan Nasa tao. Kung magaling kang commander, gagaling yung unit. Kung pangit yung lugar, gaganda yung lugar. Kasi yung sarili mong kumpanya o detachment o whatever, mapapaganda mo, magtanim ka. Or yung kung maraming kalaban, maraming ambush, mamatay lahat yung rebelde na yun kasi upakan mo na upakan. Yung ganun ba? Patrolya ka lagi. Yung ganun, sipag ka lang. So sabi kaya paniwala ko nun, at that time kasi, believe sa sarili. Sabi ko, sige, mabili kayo, gusto nyo. Kaya yung mga mista ko, nagganyan-ganyan na kung sino. Natira sa akin, 8 company. Padua yata napunta sa Ranger Battalion, tsaka si Kapuyan, Ranger Battalion. And so on and so forth. Tapos nun, si Dario umalis. Ewan ko ano nangyari kay Pompeo Dario. Ang pumalit, si Kidilla. So, yon. Kaya yun ang pinalitan ko. So, nung time na ino-offer na sa akin, ang maging company commander na ng na kailan ba, mga nagkukudita na noon 89. In-offer sa akin, bigla yung Mactan sa Cebu. Hawakan ko daw yung isang kumpanya. Yung pala, ang tasking, Mactan Air Base. Hawakan, upakan, ganun ba. 89-2. Ayoko pumayag. Sabi ko, sir, pass ako, pass. Ayoko. Kaya yun, akala nila takot na akong mag-field duty. Hindi naman takot. Kasi nga, kahit ako ADCAM, nagpi-field duty rin ako. Yun ang di alam kasi ng mga mista ako. Hindi alam ng mga tao. Kahit ako ADCAM, nagpapatrolya ako. Yung commanding general ko, Inbe. Saka nakakita, ADCAM ka na. Babanatan pa, Iking, may positive. Positive.
Ano to ha? Off the record. Kaya di ko ma-vlog yung iba eh. Off the record ha? Off the record. Puntahan mo, banatan mo. Iking, yung mga Indian mo ba eh, mga ano yan, mga warrior talaga. Oh, sir, hindi yung mga sundalo natin ha, yung mga ano mo, ex-convict mo. Ay, oo sir, masahan niya sir. Tama-tama, oh, ipapatrabaho yung ganun ba. Pero yung mga high level, ang umaano doon, sila Colonel Dagudag, which at that time became the head ng ano, intelligence battalion, ano, GOTIB. And then si Colonel Padianos, na dating head ng GOTIB, naging senior military assistant to the Director General sa NICA. Ako yung military assistant na junior, no? So dalawa kami. Ayun, yun yung ano. Task consultant sino yung class 58. Gabino. Yun, si Gabino. Talino yun, si Gabino. Talino yun, galing mag-analyze nun. So ngayon balik tayo. Siyempre, kita mo si Deliosa, class 79, naging chief of staff. Tapos si General Villanueva na G1, ina-assign ako sa academy nung nagbabalak